Ang pirma ng isang district congressman at pirma ng isang party list representative, magkasing bigat lang yan. Dito ang spokesperson ng SSS-GSIS Pensionado Party List, no? Si Mr. Percival Valyutan. Introduce mo naman yung sarili mo, no? Sino ka ba? Ako ang likod ng party list. Kasi lahat ng shot ko nasa likod. Pag yung mga picture ni Sir Rolly, ang aming first nominee, yung mukha niya yung pinapakita. Pero pagka laging yung likod ko. siya yung mukha. Ako yung likod. Ako yung naka-t-shirt na bawat Pilipino. Dapat pensionado. Number 45, SSS-GSIS Pensionado Party List. Ang representative ng mga pensionado, benepisyaryo at miyembro ng SSS and GSIS. Ang goal is eventually lahat magkaroon ng social security coverage. Hindi kasi lahat nagme-member ng SSS. Sometimes out of fear, sometimes di na naiintindihan yung sistema. Pag-uusapan natin ngayon sa episode na to, party list. Ano ba yung party list? Ang party list ay representatives ng mga sectors na lipunan. Meron kang sinusulong na specific na advocacy. Ikaw ay kumakatawan sa isang sektor ng lipunan. Ang district representative ay limited doon sa kanyang sa nasasakupan niya. Yun yung concern, primary concern mo yan for the province of, for example, Tarlac. Meron siyang 3 districts. So District 1, District 2, District 3. Yun ang kanyang mga district representatives. For example, nagkaroon ng party list na Tarlac party list. Pwede. Kasi walang nagre-represent ng kabuuan ng Tarlac. May governor ka, but the governor is part of the executive. Hindi siya part ng legislative. You have 3 congressmen na per district. So they represent their district, but not the totality of province of Tarlac. So kumbaga, joint forces yan, yung District 1, 2, 3, plus yung party list, no? Hindi pwede yung isang party list mo, isang distrito lang din, no? That defeats the purpose. Yun. Kasi you have a district congressman ng, for example, District 1, tapos magtatayo ka ng party list doon na para lang doon. I don't think you're underrepresented. You're already represented by your district representative. Pagdating naman sa sectoral representative, ito naman ang tinitingnan nito, yung mga sektor ng lipunan na vulnerable, underrepresented, and marginalized. So, karamihan dyan, yung mga sektor ng mahihirap, nagtatrabaho, mga specific na profession. Ang party list, halimbawa, SSS, GSIS, Pensionado Party List, nationwide yung concern. Kasi ang pensionado, nationwide. Diba? Hindi siya concentrated in one particular area. Buong Pilipinas. So, pag nagpasa ka ng, halimbawa, dagdag pension, ang apektado lahat ng pensionado sa buong Pilipinas. Ayon sa Constitution, at least 20% ng mababang kapulungan or yung House of Representatives should be comprised o dapat binubuo ng mga miyembro or representative ng party list. So dapat 20%. I think 63 seats ang naka-allocate para sa susunod na mga representatives. Okay, so yung seats na yan, discuss natin mamaya. No? Pag nanalo ba ang party list, kung din yung tawag sa nominees nila? Ang party list representative, congressman din siya kasi nagpapasa rin naman siya ng mga batas. Same lang sila. Ang pirma ng isang district congressman at pirma ng isang party list representative, magkasing bigat lang yan. Pareho lang siya ng value. Nagkakaiba sila sa mga interest or sa mga batas na gusto nila isunod. Doon sila nagkakaiba. Sweldo nila parehas lang din, no? Pareho lang. Eh di mas matindi pala yung serbisyo ng mga party list representatives. Yes. Kasi parehas sila ng sweldo, parehas sila ng kapangyarihan, pero ang concern ng party list representative nationwide, no? Sino ang pwedeng maging nominees, no? Sa isang party list. Ako ba pwede akong maging nominee? Pwede. Sabi ng Supreme Court, para mag-qualify ka as a representative, dalawa. Una, dapat either kasali ka sa sector or group na nire-represent mo. Or pangalawa, ikaw ay advocate nung sector or group na nire-represent ng inyong party list. Based sa current ruling ng Supreme Court, no?
para makakuha ka ng 1 seat, kailangan mo ng 2% ng total votes ng mga bumoto sa party list Bumoto system. sa party list. Ngayon, ang isang party list, kahit gaano karami ang botong makuha, maximum of 3 seats lang ang pwede niyang makuha. Na kahit gaano karami yung nakuha niyang boto for the party list system, hanggang maximum ng 3 seats lang ang pwedeng ibigay sa akin. Pwedeng tigi-isa lang lahat ng maraming party list. Pwede. Pwedeng may 3, may 2. May dalawa, yes. Oo, so ilan ang pwedeng ibotong party list? Kailangan isa lang. Isa lang. Isa lang. Hindi pwedeng marami. Kahit ang dami ng pagpipilian, hindi yan menu sa restaurant na marami kang bibilugan. Isa lang. Nakalagay naman doon, vote 1. Vote 1. Isa lang. Hindi ka po pwedeng bumoto ng 2, 3, 4, 5 kasi yung part na yon ng balota mo hindi bibilangin. So dapat isa lang ang iboto mong party list sa likod ng balota. Lagi yun, para bumoto ng party list, unang-una mong gagawin, ang pinakamahalaga mong gagawin. Ang unang-una mong gagawin, ibabaliktad mo yung balota. Kasi ang party list ay nasa likod. Karamihan ng mga Pilipino, hindi nila alam na meron pang likod na part yung balota. Kaya ang baba rin ng ibang turnout ng party list votes. Kasi hindi nila alam nasa likod. So una mong gagawin, pag natanggap mo yung balota mo, ibaliktad mo. Tapos hanapin mo yung number 45. SSS, GSIS, Pensionado Party, sa likod ng balota. Nandun yun. Paano kung baliktad ko na nakuha yung balota ko? Ay, di baliktarin mo. Suggestion ko para hindi na malito yung mga kababayan natin. Pagkatanggap mo, baliktarin mo na agad, yun ang muna mong iboto. Isa lang pipiliin mo doon. Number 45 sa likod ng balota. Yun lang yun. Yun lang ang kailangan mong tandaan. Alam mo ang nagiging problema, kaya ang baba ng turnout ng party list. Number 1, yung mga Pilipino botante, hindi nila naiintindihan o wala silang pakialam sa party list system. Okay? Hindi nila naiintindihan, wala silang pakialam. Pangalawa, nakakalimutan nila na nasa likod yung party list system. Nakakalimutan lang nila. Pangatlo, maalala man nila, ang dami nilang pinipili. Dapat isa lang. So ito yung top 3 ko rin naman na dapat nilang tandaan para makaboto ng party list. Number 1, mag-research kayo tungkol sa party list system. Kailangan maintindihan natin na yung party list system ay mahalagang parte ng bansa. Mahalagang parte siya dahil kasama sila sa mga nagsusulong ng mga batas. Nakakatulong, nakakaapekto sa pang-araw-araw natin na buhay. So mahalaga sila. So dapat bigyan natin sila ng pansin. Pangalawa, kung alam mo na may party list system, pumili ka ng party list na dapat talagang nagre-represent sa interest mo. Kung saan ka kasali. At least, alam mo na itong party list na to, ito yung lalaban para sa'yo. Pangatlo, pinaka-importante sa lahat, tandaan na ang party list nasa likod ng balota at isa lang ang pwede mong piliin. Pag binaliktad mo yung balota, sa likod ng balota, number 45. Yun lang, 45. May graphics there. Sa SSS, GSIS, Pensionado Party List, kagaya ng sinabi ko kanina, ang kinakatawan niya naman ay yung mga miyembro, benepisyaro, and pensionado ng SSS and GSIS. Ang SSS, merong 40 million na miyembro, merong kang 4 million na pensionado. Ang GSIS, 2 million, and then 500,000 na pensionado. SSS for private, GSIS for So members, beneficiaries, tsaka pensioners. Yes. Meron ba kayong sinusulong para sa mga hindi pa member? One of the advocacy, syempre, yun yan, tagline natin, bawat Pilipino dapat pension. Kasi ang main idea is social security. Sanay tayo na yung kung ano yung makukuha ko ngayon. Yun ang mahalaga sa akin. It's a combination of a lot of factors kung bakit ganyan. Probably from the understanding before of paano gumagana ang SSS, paano kung gumagana ang pension. Kasi tandaan mo, magpe-pension ka when you reach the age of 60. Ibang sa government, 65. Siyempre, yung pag-ipon, importante. Pag yung tipong nagkasakit ka, in the future, sakit ka, meron kang social benefits na asahan. Pagtanda mo, may aasahan ka kahit papan. Hindi lahat ng Pilipino naiintindihan na yung future mahalaga din. Yung ngayon ay kasing importante ng kinabukasan. In case of SSS, GSIS, Pensionado Party, yung mga nominees namin, qualified. Bakit? For example, si Sir Ronnie, bukod sa dati siyang presidente ng SSS and GSIS, which makes him more than qualified. Alam na yan. He himself is a pensioner. Diba? So, naiintindihan niya ano yung kailangan, bakit kailangan siyang dagdagan. Kami, minake sure namin na lahat ng nominees namin would represent or at least have an interest doon sa talagang bakit
ka-part ng SSS GSIS Pensionado Party List. Sir Rolly sa pensioner. Ako, for example, nominee rin naman Nominee ako. ka, Tatanungin ako, o ano namang stake mo dyan? Pensionado ka na ba? Bata-bata mo eh. Yung usual na tanong, sasabihin, pensionado ka na ba? Hindi pa. Pero yun yung call natin. Kailangan ba para mag-qualify ka to be a member or a representative, pensionado ka na kagad? We all start as contributing members. Diba? So, nagko-contribute ka dito sa SSS or sa GSIS. I have an interest. Kasi pagdating ng time na ako na yung pensioner, gusto ko dapat mataas yung pension ko. Dapat may mga batas or safeguards na would protect yung kino-contribute ko sa SSS or sa GSIS. Mamaya, hulog ka ng hulog na yun. Exactly. Pag retirement mo, wala ka ng... Kasi sa Congress, wala nagbabantay sa interest ng mga pensioner. Walang nagsasabi na, oh, bawal yan. Some legislators, magpa-file sila ng batas, for example, na tungkol sa dagdag ng pension, pero hindi naman nila pinag-isipan talaga. Alam nila from the get-go, alam nila pagka-file nun, hindi yan ma-approve. Para lang masabi, nagsubite po tayo ng panukalang batas na magtataas ng pension. Alam mo, nung sinulat mo yun, walang chance yan umabot sa committee level para lang makuha mo yung sympathy ng mga pensioners. Sana, may representative yung mga pensioners, diba? Katulad ng SSS GSIS Pensionado Party List. Kasi, ang nominees namin, yung mga members namin, mga pensionado, may stake. May totoong interest dun sa ipapasa na batas. Boboto ko ng party list dahil yun lang yung naalala mo. Dahil sa endorser, no? Oo, dahil sa endorser, dahil may endorser na artista, dahil pogi or maganda yung endorser na artista. Yun yung problema. Hindi naman yung endorser yung magbabasa ng batas at the end of the day. Unless siya yung nominee. Unless siya yung nominee, diba? Alam mo kung mayroong party list para sa mga artista, adi okay lang. Kasi at least, represent nila yung industriya ng mga artista. Artists sa Pilipinas. Anong problema? Ang problema, kinukuha mo lang yung artista parang makakuha ng attention. Okay, yung party list na yan, si Celebrity A yung endorser niyan, dapat iboto natin. Hindi ganon. Mali yun. Ang tingin mo dapat sa party list, hindi yan sabon. Diba? Hindi yan pagpili ng sabon na kung sino yung mukhang endorser na mukhang mabango, yun yung pipiliin mo. Sa party list, dapat tandaan natin, pag pumili ka niyan, maaapektuhan yan 3 years yung buhay mo. Kasi kung hindi magpa-function yung party list na yan, pag umupo sa Kongreso, sayang yung boto mo. At least man lang tama yung piliin mong party list. Tanong ako, kasi sa Facebook, maraming akong nababasa na. Sabi nyo nga, konti lang nakakaalam dun sa party list. Pero maraming panawagan na i-abolish yung lahat ng party list. Anong yun? Maraming panawagan na i-abolish ang party list. Ako, okay ako doon. Payag ako doon. Alam mo, ganito yan eh. Pag na-abolish ang party list system sa Pilipinas, ibig sabihin, wala nang marginalized sectors. Oo nga, no? Oo nga, no? Wala nang marginalized. Kasi sabi hindi na natin siya kailangan. Kaya siya naisip ng framers ng Constitution. Kasi alam natin na hindi kakayanin ng mga representatives lang, ng senador tsaka ng mga district representatives lang para maintindihan yung totality ng buong Pilipinas. Kaya merong sectoral representatives. Para sa mga marginalized sector. Ako okay lang, abolish mo. Ibig sabihin lang nun, wala nang concern na iba na talagang nakatutok doon. Halimbawa, sa pensionado, ang daming concern about it eh. Ang daming kailangan itaas, i-safeguard yung pension contributions. Dapat ang investment niya nasa tamang mga institutions lang para siguradong lalago at hindi mababankrupt yung mga institutions na yan tulad ng SSS, GSIS. Kaso wala namang ganun eh. Walang may specific na interest para sa mga pensioners. Yun yung mahirap. Ako, abolish mo kung sigurado ka at kaya mong sabihin sa akin na okay na, hindi na natin kailangan ng party list system kasi sigurado akong wala ng marginalized sector. Ang ingay-ingay sa Facebook, ang daming sinasabi, oy, ilabas nyo na yung 2,000, ilabas nyo na yung 1,000 na ganyan. Ang dami yung ingay. Diba? Pagka-file namin, akala nga nila, nakaupo na kami. Hindi pa po kami nakaupo. Kakasali pa nga lang namin. Pinilan ka ng 1,000. No? Pailingan ako. Pero sabi, silabas nyo na yung 1,000. Sa Facebook, maingay eh. Pero sa Congress, wala eh. Wala namang nag-iingay doon na dapat meron dagdag, diba? Laging wala eh. Lagi lang sinasabi, papasa ng batas, alam mong hilaw. Dapat, pinag-aralan. May public and stakeholders consultation. Economically sound and fiscally responsive. At saka dapat, kung ano yung kailangan mo ngayon. Dapat yung ipapasang batas, you're sure na makakatulong sa mga pensioners ngayon. At saka siyempre sa future. Kasi, kawawa yung mga lolo't lola natin, diba? Kawawa sila. Sila yung directly na-affect nito. Hindi nakakatulong na sa Facebook ka lang maingay. Sa Congress ka mag-ingay kasi doon pinapasa yan eh. Hindi ko nga naririnig na may mga ganyang issue na sa Congress.
sana po mabigyan kami ng chance. Kami na yung mag-ingay para sa kanila. Sana doon tayo mag-ingay sa Congress. Kasi doon ang totoong laban. Doon natin pwedeng ilaban yung dagdag pension, dagdag 1,000. Kung ilan pa, kung ano yung mas tama at dapat na social benefits ng mga Pilipino. Hindi natin matatapos yan sa Facebook. Kahit mag-comment kayo na mag-comment sa Facebook page namin, walang mangyayari. Magandang gawin nila, iboto nila kami, dalhin nila kami sa Congress, doon kami mag-iingay para sa kanila. Huwag nyo na po kaming i-bash dahil hindi nyo kami kalaban. Kakampi nyo po kami. Kami yung magiging kasangga nyo sa Kongreso. Hindi nyo kami kaaway. Kung ano yung hinihingi nyo, yun din yung gusto naming ibigay sa inyo. Pero hindi ho natin magagawa yan kung nag-iingay lang tayo sa Facebook, sa social media, nagpapakala tayong fake news. Hindi natin magagawa yun doon. Magagawa natin yan pag nandun tayo sa Kongreso at ipapasa natin yung mga batas na yan. Pagdidebatihan natin, pag-aaralan natin, ano ba yung tama? Ano yung dapat? Ano yung mas makakatulong? May mangyayari kapag nandun tayo sa Congress. Doon natin dalhin yung laban. Huwag sa comment section. Walang mangyayari doon. Any last words, Val, sa mga nanonood sa atin? Bumoto kayo ng party. Siyempre, sana kami iboto nyo. Number 45 sa likod ng balon. Maraming calls na i-abolish ang party list system. Pero siguro baka pwedeng i-correct muna natin. Pumili tayo ng tama, di ba? Hold us accountable in the event na hindi kami mag-perform dun sa pinangako na. Pumili kayo ng tama. Yung wala lang sa pangalan dahil madaling matandaan, wag sana gano'n. Mas madali kung kaya nating sabihin sa mga tao na okay, yan yung inelect ko kasi yan yung pinili ko kasi ito yung pinaglalaban nila. Ito yung representatives nila, talagang babaong party yan sila. Yung makapagpasa ka ng batas na magkakaroon ng effect hanggang sa kinabukasan, hanggang sa kaapu-apuhan mo, mas mabigat na undertaking yun. Pero mas dapat yun ang pagtuunan natin. Ang bawat Pilipino, pensyonado. Number 45 sa likod ng balota. Sa SSS, GSIS, pensyonado party list. Lahat tayo may pag-asang umasenso. Number 45 sa likod ng balota.